Good morning sa lahat. Umpisa na ako magpakain sa mga manok ko. Kasi mag-alas 7 na. Kailangan silang pakainin para hindi mapasmo. Ito pala yung breeding ko na 1/4 lemon. Din yung pinaka bloodline talaga nito, Kelso. Kainin ko sa lapag ng Bermuda para mangangaskas. Ito. Pangit lang to na manok oh. Pero may potensyal na manalo tayo. Kasi hindi naman lahat ng magagandang manok na nananalo. Kailangan mo talaga sa pagmamanok yung maging mautak sa pakikipaglaban, sa pakikipagparis ng kanilang kalaban. Ito lang mga kasabong, maliit lang to na manok, pero may paglalagyan ang kalaban nito. Ito pag ito'y sumabak sa ruweda. Pero hindi 100% ha. Dahil may tari din ang kalaban, nalangin din sila na manalo. Ito yung bloodline ko na 1/4 lemon, Kelso. Dito ako sa isa. Ito yung Boston Kelso ko, street com. Ito ay 4 months old. Yung ama nito ay pure Boston. Yung ina naman nito ay 1/4 Kelso. Pero ito'y lumabas pa rin yung pagka-street com niya. Hello mga kamanok, may ibibigay ko sa inyo na tips para yung mga manok nyo ay hindi ay talagang nanlaban talaga, ay hindi naduduwag. Ito naman yung 7 months old ko na 1/4 Peruvian. Ito yung bloodline ko na nagpapanalalo. Dahil bukod pa sa sobrang bilis, napakalakas kung pumalo. dahil sa kanilang ina, sa bloodline sa kanilang ina na pure Peruvian Calpara. Ito lang yung mga tips ko sa inyo mga kasabong, kung anong magandang i-upgrade sa pagbreeding. Ito lang yung tips ko sa inyo. Mag-ano kayo ng pure na inahin na Peruvian, then i-cross nyo sa Kelso. Then mas maganda pag may asel kayo, ihalo nyo ng 3 breeding materials para yung mga anak nila talagang pang battle talaga, talagang pang sabak talaga sa mga derby. Tsaka yung manok nyo hindi talaga duwag, kasi yung Peruvian na bloodline napakatapang talaga yan. Sa ibang bansa yan talagang hukot kadina talaga yan. Bukod pa sa napakatapang, napakalaki pa ng mga katawan nila. Hindi sila basta-basta mapapass out pagdating ng basaan. Huwag kayong matakot lumalaban ng mga may wingban. Ang importante, yung breeding nyo na malakas na bloodline, katulad ng Peru. Wala nang makakadaig pa sa Peru sa sobrang lakas ng kanilang palo. Ito lang yung tips ko sa inyo para yung mga laging natatalo dyan sa sabungan,
yung laging luhaan sa pag-uwi, yun na ang gawin nyo. Hindi ko sinasabi na talagang lahat ay nananalo, pero lamang tayo dyan pagdating sa bloodline, kasi yung Peruvian imported yan, hybrid yan. Ito na mga kasabong, ito ay hindi pa ito magamit dahil napakabata pa, pero wala na itong tinatantanan sa laban, hindi na ito nagduduwag. Ito yung bloodline ko na 1/4 Peruvian Boston. Dito tayo. Ito naman yung breeding material ko ngayong taon. Ito yung Kelso Gris. Ito yung napakatapang at hindi mo malapitan. Dahil pag lumapit ka talaga may paglalagyan ka. Dito sa amin sa probinsya sa Bohol, pag talagang ikay nagbre-breeding, talagang mabubuhay talaga yung manok mo dahil itong mga paligid dito puro palayan. Ayan. Ayan. Ito pala yung aming bahay. Dito po kami nakatira. Matagal na po. Since 1997. Ito namang Irish Dome ko. Ito yung medyo may edad na, pero hindi ko pa to nailaban dahil pag kataon na may pera ilaban ko, nagkataon naman na nagpapalit ng balahibo. Ito yung edad na ng 2 years old na. Ito ay galing ng Surigao del Norte. Ito yung Irish Dome ko na medyo may edad na. At nagbibinta rin naman ako kapag may pumupunta rito. Ito yung breeding material ko na 1/4 asil. Ito yung kulay nito ay exotic color. Ito yung panghalo ko ng Peru. Ito yung 1/4 asil ko. Ito ay 3 years old na to. Hindi ko talaga minala sa bloodline ko dahil napakagandang bloodline po yung asil. Dahil yung asil po ay hybrid din yan. Katulad din yan sa Peruvian. Talagang pang laban talaga itong mga manok na to. Kaya hindi ako nagpakawala ng asil. Talagang inipon ko talaga to. Pinaparami ko talaga. Ito yung tips ko sa inyo para hindi kayo laging natatalo, kasi yung bloodline nila, mabisa yung bloodline na ginagamit ko. 1/4 Peruvian, tapos asil, tapos haluan nyo ng kahit anong bloodline, basta may dugong Peruvian tsaka asil, paghalo nyo. Kahit sweater, mas mainam ang sweater. At tsaka mas lalo na yung Kelso, kasi ito Kelso itong ginagamit ko eh. Nakailang laban na ako sa mga sabungan na malalakas yung mga kalaban ko. Talagang nagpapanalo naman. At may ibibigay ko sa inyo na tips para hindi yung mga manok nyo naiilang at saka naduduwag. Ganito lang Ito. Mula nung 3 months old pa, haluan nyo ng babae kahit hindi sila magkapatid. Ito yung Boston ko na pure na 3 months old pa to. Ito yung Peruvian ko na 50% Peruvian tsaka Boston. Itong babae na to. Yan ang tips ko sa inyo para yung manok nyo pag lumalaki hindi naiilang at saka hindi naduduwag. Dahil yan, pagsama mo nyo lang yan, babae at saka lalaki. Yun lang po mga kasabong.
para po ay quality yung mga alaga nyong manok pagdating ng edad ng mga 7 buwan, 8 buwan. Talagang matapang na yan. Ganito. Ito yung pure ko na ano, na Black Calpara Peruvian. Ito yung breeding material ko na inahin. Yan. May matanda na to, naka 3 taon na to. Ito po yung Black Calpara Peruvian. Ito po. Ito po, manghanap po kayo ng ganito. Ito yung iunahin yung pag-breeding para yung mga manok nyo ay hindi naman mahuli sa bloodline pagdating ng hasaan sa sabungan. Ito po yung pure black Peruvian ko po. Ito po. Oh. Ito po yung mga anak niya. Pinaghalo ko po to dahil para naman ay tsaka ang tips ko sa inyo, pag ganitong edad na, ilalagay nyo na sa kulungan dahil baka ay madisgrasya pa at baka mawala pa. Ayun, yun, Kelso Peruvian. Ganito lang gawin nyo mga kasabong kapag yung mga manok nyo para hindi mailang at saka hindi naduduwag sa paglaki niya. Merong ding isip tong manok katulad ng tao, pag pinabayaan mo naiilang sa'yo. Ganin din yun. Okay. Okay po. Please subscribe po at suportahan nyo po ako sa mga video ko po. At paki-subscribe na lang po. Salamat po.